Isipin nyo, mga buddies. Every year, pagdating ng spring sa Nepal, hundreds of adventurous souls ang nagtitipon sa paanan ng isang dambuhalang bundok. Ito ang Everest Base Camp. Para siyang maliit na syudad na gawa sa makukulay na tents, manipis at sobrang lamig ng hangin. Pero ang excitement, nag-aalab. Naghihintay ang mga mountaineers mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Nag-acclimatize sila o sinasanay ang kanilang katawan sa manipis na hangin. Bawat isa sa kanila ay may isang pangarap, ang maabot ang summit ng Mount Everest, ang pinakamataas na punto sa ating planeta. Alam nyo ba, itong paghihintay na ito ay crucial part ng kanilang journey. Pero bakit? Ano ang nagtutulak sa isang tao para iwan ang comfort ng kanilang tahanan, gumastos ng milyon-milyong piso, at isugal ang kanilang buhay para lang umakyat sa isang bundok ng bato at yelo? Delikado ang pag-akyat sa Everest. May mga avalanches, malalalim na bitak o crevasses, at ang tinatawag na death zone kung saan napakakonti ng oxygen. Marami na ang namatay sa pagtatangkang ito. Pero sa kabila ng lahat ng delikadong ito, hindi nauubusan ng mga taong gustong sumubok. Para sa kanila, hindi lang ito basta akyat, it's a test ng kanilang resilience, determination, at courage. Para sa maraming climbers, ang Everest ang ultimate challenge. Ito ang sukatan ng kanilang kakayahan bilang isang mountaineer. Ang pagtayo sa summit nito na 8,848.86 meters o 29,032 feet ang taas ay isang experience na walang kayamanan ang makakapantay. Mula doon, makikita mo ang curvature ng Earth. Feeling mo, you're on top of the world. Ito ay isang personal triumph na dadalhin nila habang buhay. Ang kuwento ng pag-akyat sa Everest ay isang kuwento ng pangarap, sakripisyo, at ng walang kapantay na pagnanais ng sangkatauhan na lampasan ang mga limitasyon nito. Ang tanong na bakit ay sinasagot ng bawat hakbang paakyat. Kaya naman sa base camp, habang nagkakape at nagpapalipas ng oras, bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Ang ilan may gustong patunayan sa kanilang sarili. Ang ilan naman ginagawa ito para sa isang minamahal. At ang ilan, ginagawa ito dahil, gaya ng sinabi ng sikat na climber na si George Mallory, because it's there. Ang bundok ay isang imbitasyon, isang hamon na mahirap tanggihan. Ang simple nitong existence ay sapat ng dahilan para subukang abutin ang summit. Ang Everest ay kumakatawan sa pinakamataas na pangarap na kayang abutin ng isang tao, literally and figuratively. Wow, di ba? Mga buddies, ang amazing. Buddies, madalas nating naririnig na ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Totoo yan. Pero alam nyo ba na may difference ang pagiging highest at pagiging tallest? Ang pagiging highest ay sinusukat based sa height ng bundok from sea level. Dahil ang sea level ang ating standard reference point across the planet, ang summit ng Everest ang pinakamalayong point mula rito. Kaya ito ang officially recognized as the highest mountain on Earth. Imagine, halos 9 kilometers ang taas niyan mula sa average sea level. Incredible, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin ang title ng tallest mountain. Kung ibabase natin sa height mula sa pinakailalim o base ng bundok hanggang sa summit nito, iba ang mananalo. Ang honor na ito ay napupunta sa Mauna Kea, isang bulkan sa Hawaii. Malaking parte ng Mauna Kea ay submerged under the Pacific Ocean. Kung susukatin natin ito mula sa base nito sa ocean floor, ang height nito ay over 10,000 meters. Mas matangkad pa yan sa Everest. However, dahil ang measurement nito ay nagsisimula sa ilalim ng dagat, ang nakikita lang natin sa itaas ay mga 4,207 meters above sea level. So Everest pa rin ang king pagdating sa altitude. Para mas madaling maintindihan, imagine you're standing in a tall building. Ang highest ay parang pagsukat sa height ng roof mula sa street below. Meanwhile, ang tallest ay parang pagsukat sa buong building, kasama na ang basements at foundations nito underground. Both are towering, but they have different starting points for measurement. Mayroon pa ngang isa pang contender, Mount Chimborazo sa Ecuador. Dahil ang ating Earth ay slightly bulging or an oblate spheroid at mas wide sa equator, ang summit ng Chimborazo ang pinakamalayong point mula sa center ng Earth. So to be clear, buddies, Mount Everest ang highest because of its height from sea level. Mauna Kea ang tallest because of its height from its base. At Chimborazo ang may summit farthest from the center of the Earth. Each one has its own crown. But when it comes to mountaineering and the challenge brought by thin air at extreme weather, nothing beats Mount Everest's reputation.
Kaya ito ang Mount Olympus ng modern adventurers. Ang pag-akyat dito ay isang battle, hindi lang against height, kundi against nature itself. Buddies, science is amazing. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang lugar kung saan nakatayo ngayon ang naglalakihang Himalayas, kasama na ang Everest, ay dati palang malawak na karagatan? Astig, di ba? Ang kwento ng pagkakabuo ng Everest ay isang epic na kwento ng dalawang malalaking puwersa ng kalikasan. Nagsimula ang lahat mga 50 milyong taon na ang nakalipas. Mayroong dalawang malalaking tectonic plates o tipak ng crust ng Earth, ang Indian Plate at ang Eurasian Plate. Ang Indian Plate, na dating isang hiwalay na isla, ay unti-unting gumalaw pahilaga sa bilis na ilang sentimetro bawat taon, hanggang sa bumangga ito sa mas malaking Eurasian Plate. Ang banggaan na ito ay hindi lang simpleng bump. Dahil pareho silang continental plates na gawa sa mas less dense na bato, walang nag-subduct sa ilalim ng isa, hindi tulad ng nangyayari kapag oceanic plate ang bumangga. Sa halip, ang nangyari ay parang dalawang sasakyan na nagbanggaan ng head-on. Anong mangyayari? Ang metal ay nayuyupi at umaangat. Ganito rin ang nangyari sa lupa. Ang mga bato sa gilid ng dalawang plates ay napilitang yumupi, mabasag, at umangat ng mas mataas at mas mataas. Ang prosesong ito, na tinatawag na uplift, ang lumikha sa malawak at naglalakihang kabundukan ng Himalayan. Ang matinding pressure at puwersa mula sa patuloy na pagtulak ng Indian Plate sa ilalim ng Eurasian Plate ay nagtulak sa mga bato pataas, parang isang mabagal na pagsabog na tumagal ng milyon-milyong taon. Ang Mount Everest mismo ay gawa sa sedimentary at metamorphic rocks na dating nasa ilalim ng sinaunang Tethys Sea. Kaya naman, may mga fossils ng marine life na natagpuan sa summit ng Himalayas. Imagine mga kaibigan, ang dating seabed ay ngayon ang bubong ng mundo. Ang kapangyarihan ng ating planeta ay talagang kahanga-hanga. At hindi pa tapos ang prosesong ito. Maging ngayon, ang Indian Plate ay patuloy pa ring gumagalaw pahilaga na nagtutulak sa Himalayas pataas. Dahil dito, ang Mount Everest ay patuloy na lumalaki ng ilang milimetro bawat taon. Parang isang higante na buhay at patuloy na lumalaki. Kaya sa susunod na makita mo ang isang larawan ng Everest, isipin ang napakahabang kasaysayan nito, isang kwento ng banggaan, pagangat, at walang sawang pagbago na sinulat ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Tunay na kamangha-mangha, yan ang matanglawin. Ang pag-angat dahil sa plate collision ay simula pa lang ng istorya. Imagine, mga kaibigan, ang pagbuo ng bundok ay parang labanan ng dalawang puwersa. Ang puwersang nagtutulak pataas o uplift, at ang mga puwersang humihila paba tulad ng erosion. Kung mas mabilis ang uplift kaysa sa erosion, ang resulta ay matatarik at matatayog na bundok tulad ng Himalayas. Alam nyo ba, these mountains are young in geological terms. Ang matatarik na dalisdis at matutulis na tuktok ay mga senyales na dominant pa rin ang puwersa ng uplift. Sa kabilang banda, tingnan natin ang mga bundok tulad ng Appalachian Mountains sa North America. Mas matanda na ang mga ito at matagal nang huminto ang major uplift. Dahil dito, sa loob ng daan-daang milyong taon, ang erosion mula sa hangin, ulan at yelo ay naging dominant. Kaya naman ang Appalachian Mountains ay mas mababa, may bilugan na tuktok at rolling hills, para silang mga lumang higante na pinakinis ng panahon. Ang hitsura ng isang bundok ay nagbibigay sa atin ng clue tungkol sa edad nito at sa mga puwersang humubog dito. Malaki rin ang papel ng klima sa paghubog ng mga bundok. Sa high-altitude areas tulad ng Himalayas, ang tubig na pumapasok sa mga bitak ng bato ay nagiging yellow. Kapag nag-freeze ang tubig, lumalaki ito at nagiging parang wedge. Dahan-dahang binabasag ang mga bato sa isang proseso na tinatawag na frost wedging. Pero ang pinakamalakas na sculptor sa matataas na bundok ay ang mga glacier. Ang mga dambuhalang ilog ng yelo na ito ay dahan-dahang umaagos pababa, at habang gumagalaw sila, kinakaskas at dinudurog nila ang mga bato sa kanilang dinadaanan. Ang mga glacier ay lumilikha ng U-shaped valleys at matutulis na tuktok na tinatawag na horns, tulad ng sikat na Matterhorn sa Alps. Sa kaso ng Everest, ang hugis nito ay inukit ng malalaking glacier na kumain sa mga gilid nito, nag-iwan ng matulis na pyramidal peak. Ang taas ng isang bundok ay nililimitahan din ng tinatawag na snowline, ang altitude kung saan hindi natutunaw ang snow kahit sa tag-araw. Sa itaas ng linyang ito, mas malakas ang glacial erosion, na parang buzzsaw na pumipigil sa bundok na lumaki ng sobra.
Kaya ang form ng Everest ay isang perpektong balanse sa pagitan ng uplift at ice erosion. Amazing! So, bakit nananatiling matayog ang Mount Everest hanggang ngayon? Kasi, as we mentioned, mas malakas pa rin ang force ng uplift mula sa pagbangga ng Indian at Eurasian plates kaysa sa force ng erosion. Every year, umaakyat to ng approximately 4 millimeters habang kumakain ng kaunti ang erosion. So for now, panalo pa rin ang uplift. Kaya ang Himalayas ang rooftop of the world. Pero mananatili ba itong ganito forever? Hindi naman, mga kaibigan. Ang ating planeta ay laging nagbabago. In the distant future, milyon-milyong taon mula ngayon, baka bumagal at eventually huminto ang pagtulak ng Indian plate. Pag nangyari yan, ang erosion naman ang magiging hari. Dahan-dahan, unti-unti, ang mga matutulis na tuktok ng Himalayas ay magiging bilugan. Ang mga naglalakihang bundok ay unti-unting sisirain ng ulan, hangin at yelo. Darating ang panahon na ang Everest ay magiging parang mga lolo't lola na bundok ng Appalachians. Pero don't worry, matagal pa yan mangyari. Sa panahon natin at sa maraming henerasyon pa, mananatili ang Everest bilang hari ng mga bundok. Ultimately, ang Mount Everest ay higit pa sa isang tipak ng bato at yelo. Ito ay isang simbolo. Para sa mga scientists, ito ay isang living laboratory ng geology at plate tectonics. Para sa mga tao ng Nepal at Tibet, ito ay isang sagradong lugar, Sagarmatha o Chomolungma, ang mother of the world. At para sa ating lahat, ito ay simbolo ng mga pangarap. Ito ay paalala na may mga challenges na tila imposible, pero sa pamamagitan ng preparation, determination, at matibay na self-belief, maabot natin ang pinakamataas na tuktok. Hindi lahat tayo kailangang umakyat ng Everest para maranasan ang spirit nito. Bawat isa sa atin ay may sariling Everest sa buhay, isang difficult exam, isang big project, isang pangarap na gusto nating maabot. Ang kwento ng Everest ay nagtuturo sa atin na huwag matakot sa malalaking pangarap. Ito ay isang imbitasyon na laging umakyat, harapin ang mga challenges, at hanapin ang sarili nating summit. Dahil sa dulo ng bawat mahirap na paglalakbay, naghihintay ang tagumpay. Yan ang kwento ng pinakasikat na bundok sa mundo. Always remember, knowledge is power. Hanggang sa susunod na adventure, mga kaibigan.